Ang tubig ay kasing halaga rin ng pagkain. Kailangan natin tiyakin na may sapat at malinis na tubig para sa lahat at sa mga susunod na salinlahi. Kasama na rito ang tubig na ginagamit natin para sa sakahan. Considering its fundamental importance, water security deserves a special focus. Our efforts must not be scattershot, but rather cohesive, centralized, and systematic. Sa pamamagitan ng Executive Order, tinatag ang Water Resource Management Office sa ilalim ng Environment Department para pag-isahin ang estratehiya sa supply ng tubig habang hinihintay mabuo ng Kongreso ang Department of Water Resource Management. All the different big actors, big stakeholders, big policies, the policies are being undertaken now to ensure that the projects has to be implemented, because our president is having this as his topmost priority. I think that move towards creating an apex body under the initially Office of Water Resources, will be a big improvement in terms of being able to more holistically and comprehensively plan sector needs, monitor the sector, regulate the sector. Batay sa Philippine Water Supply and Sanitation Master Plan na inihanda ng NEDA noong 2019, kinakailangan ng higit 700 bilyong pisong budget para sa mga proyektong patubig at sanitasyon mula 2020 hanggang 2023. Para maabot ng serbisyo ng tubig at sanitasyon ang lahat ng Pilipino sang-ayon sa Sustainable Development Goals o SDG. Ang malinis na tubig at sanitasyon ay isa sa mga SDG na bahagi ng pandaigdigang panawagan para kumilos sa mga bansa sa United Nations para tapusin ang kahirapan, protektahan ang mundo at siguruhin ang kapayapaan at kasaganahan para sa lahat sa taong 2030. Ngayong 2023, naglaan ng pamahalaan ng 14.6 billion pesos para sa higit 1,300 na proyektong patubig. Humingi ang CNN Philippines sa Budget Department ng listahan at kabuuang halaga ng mga proyektong may kinalaman sa malinis na tubig mula 2019 hanggang 2022. Pero ang naibigay lang ay ang budget na nailabas para sa Health Department na nagkakahalaga ng higit 40 million pesos. Because of the scope of the financing challenge, public-private partnerships can deliver improved water supply and sanitation services. But of course, the government needs to have the capacity to manage and regulate PPPs. Otherwise, they may fail to deliver on the benefits that we would expect. Wala ring naibigay na datos ang pamahalaan ukol sa dami ng Pilipinong abot ang malinis at ligtas na tubig. Batay naman ito sa Progress on the Philippine Sustainable Development Goals based on the SDG Watch na inilabas ng Philippine Statistics Authority nito lamang Hunyo. Payo ng gobyerno sa mga Pilipino magtipid ng tubig dahil sa inaasahang epekto ng El Nino hanggang sa unang bahagi ng 2024. Pero ano ang ititipid kung sa simula pa lang ay wala nang malinis na supply? At sa nagbabadyang krisis ng matinding tagtuyot, kaligtasan at buhay ang nakataya sa milyon-milyon nating mga kababayan hanggat hindi dumadaloy ang ligtas na tubig sa kanilang tahanan. George Cahiles, CNN Philippines.